Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako po, nag-warning na si Pangulong Duterte. Sigaw ng sambayanang Pilipino, impeach BBM, magnanakaw, ikulong na yan. Naku po mga bibig, after ng revelasyon ni Pangulong Duterte kagabi na kung saan kanilang tinalakay yung mga blankong parte ng 2025 budget ay nagkagulo ang mga tao. Sabi ng ilang mga netizen, niloloko tayo ng gobyernong ito. Hokus-pokus ang budget ngayon. Nako, nasaan na ba si Zaldico? Kaya pala ano tawag doon? Tinanggal or nag-resign si Zaldico kasi alam ni Zaldico na meron talagang magrereklamo at baka ito ang kasimulan na makulong sila. Sabi pa ni Pangulong Duterte na pwedeng kasuhan ang pumirma ng 2025 budget. Invalid daw ang budget. Nako, paano yan mga kabibig? The more people know about the story, nako, paano nila lulusutan ito na si Pangulong Duterte talaga ang naghimay-himay sa mga budget. O eto mga kabibig ha, ang warning ni Pangulong Duterte para sa mga nagpirma ng budget. May mga senador at kongresista pala, no? Grabe, marami pala sila nag-ano doon. So heto kabibig ha, pakinggan natin si Pangulong Duterte. Ito na. Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Ala. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Gulo na. Huwag ninyo kami isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng... Naku, tinawag nga ang military at police mga kabibig ni Tatay Digong. Iba na kabibig. Parang, naku po. You know them. The ever vigilant na military pati police. The ever vigilant ha na military at police. Nako, iba yung meaning ng vigilant eh. Ito yung mga police na tahimik lang pero nag-o-observe na kung dapat na silang makilahok at dapat na talagang pairaling ang katotohanan, talagang tatayo ito. Hindi papayag ng ano. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Ano? Alam mo, pag nagkudita ito, patayan lip and right yan. Baka naku po, kudita na ang pinag-usapan ni Pangulong Duterte. Naku po. Ano ang ayaw ng sundalo? Naghihirap na nga sila para sa bayan tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang yun sa mga... Yun mga kabibig ha, yun ang warning ni Pangulong Duterte. Nako, paano na ba niyan? Parang nakakabahala ang mga messages na iyon at nakakabahala din itong mga nadiscobre ni Pangulong Duterte. O eto kabibig ha, ito pa yung sinabi ni Pangulong Duterte na pwede silang kasuhan. Nako, anong kaso ba? Meron ba yan? O eto kabibig ha, makinig tayo mga kabibig ha. Ito yun. Yung nakikinig, baka hindi nyo lang yan, yung typographical grammar or anything that has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed. Correct. Or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Hala. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, and
it can only amount to one thing. Alam mo ano? It's criminal action. Nako. Criminal action. Tingnan yung nangyari ngayon, oh. Biglang, di magsaba ang gaba. Noon, binabato nila si VP Sara kung ano-ano mga sinasabi nila kay VP Sara. Na si VP Sara, magnanakaw, si VP Sara, tambalustay, o ito, inday lustay. Pero ngayon, oh, ito klaro ebidensya talaga. Ebidensya na may panlolokong nangyayari. Perjury ang sabi ng Pangulong Duterte, criminal act ito. Public trust, niloko nyo mga tao. Paano yan? You can all go to jail for that. Ano? At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Hala, Mabigat yan. Public document na yan. nako. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really it true an accurate copy as passed by Congress, Nako po. that is falsified or forgery. La forgery. In which case, mamili ka lang. Hala, Forgery, falsification, or jail. hala. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Nako, Bongbong Marcos. Yung mga ilang senador at kongresista, pumili daw kayo. May ebidensya sila eh. Meron silang ebidensya. Paano yan kung si Duterte ang magsasampa ng kaso? Kasi tayo, mga pribadong citizen tayo, nagbabayad tayo ng buwis, may karapatan tayong magsumiti ng kaso sa kanila. Na yun mga kabibig, yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte na pwede silang makasuhan. Nako, paano naman yung perjury ni Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at 400 plus na iba pa? Pera din ang pinag-uusapan doon. Bakit? May ebidensya ba? Natupok na ba? Napansin na ba? Hindi nyo ba alam na mga intelligence officer yon? Nako po. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Adik lang ang galit sa kanya. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. O magnanakaw ba ang mga Duterte? May ebidensya ka ba dan? Nako. Lolo Digong, tulungan mo nilang hanapin si Piatos at si Villamin. Believe pa tao sa iyo. Paano? Ang mga taong hindi nakaintindi sa Piatos at sa Villamin, bobo. Di ba? Diba? Manahimik ka na lang, Digong, tapos tang termino mo, puro ka lang paninira sa administrasyong ito, doon ka lang sa Davao. Gusto nyo manahimik si Digong, tapos hinahanap yung si Digong pag may mga nangyayari sa gobyerno, pag meron, halata naman itong pagnanakaw, falsification of public documents, to okay lang sa inyo. Yun ang rason sa mga taong walang pakialam sa Pilipinas. Di ba? Komento ng trolls na kung saan binabayaran. Ako, paano yan mga kabibig? Sabi nga ni Optic Politics, Philippines, wake up. Do not let the national budget be violated by Optic Politics. Ito pa, blank sections in the budget, a clear violation. Ito, ha? The Bicameral Conference Committee tasked with reconciling the Senate and House versions of the budget. It's supposed to ensure clarity, completeness, and order in every detail of the national budget. So how was it possible for blanks to exist? Why does it seem like public funds have turned into a game of hocus pocus? According to former President Rodrigo Duterte, this isn't just a technical issue. It's a blatant crime. Signing a document with missing information amounts to falsification of public documents and violation of Anti-Graft and Corruption Practices Act. Who is behind this anomaly? Why was it approved? Most importantly, how was this allowed to reach the president's desk for his signature? Diba? Kung presidente ka, nakita mong mga blanco ito, hindi ka ba magre-react? Hindi ka ba, hoy, ipatawag mo si ganito, ganyan. Bakit blanco to? Dapat hindi. Kasi, submit nila, magbibigay sila ng kopya sa mga congressman.
'Di ba? Natural ang mga congressman hihingi talaga. Titingnan kung ano ang laman. Pagtingin ng mga congressman, mga blanco, sinong hindi mag-question? 'Di ba mga kabibig, paano 'yan? O ito pa, sign of immorality and illegality. For Duterte, this is more than just a budget issue. It's a reflection of system consumed by lawlessness. He stated, "Do not the people of the Philippines. We will have chaos. The military and police won't allow this. Those in the bureaucracy better stand up straight and be counted as true Filipinos. Otherwise, you're asking for your early demise." His warning is bold and but justified. According to him, the military and police will not let public funds be abused in this way. Legislators who signed off on an incomplete and anomalous budget must face the law and be held accountable. Who is responsible? Who signed the bicameral report? Who dares to act as if they are the third chamber of government? How many of them may not even be lawyers, yet they present themselves as flawless in their work? They pretend to review the budget, but it turns out the figures are blank. Wala, mga kabibig. So, kailangan talaga aksyonan na ito, mga kabibig. Sana mag-explain ba ang Kongreso, mag-explain si Pangulong Duterte sa kung ano ito. Nako. So, ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig, na marami ng Pilipino ang nasabing, this is so unfair. Pinaglalaroan tayo. December 30 pa yung signature ni BBM. Kasi binasa, pinag-aralan. Pero ito pala ang nangyari ngayon, may mga blanco pala. Nako. The right actions, investigate and punish. The steps are clear. Immediate investigation. The ombudsman must investigate this anomaly without delay. Accountability. Identify those who signed and manipulated the budget. If necessary, charge them with falsification of public documents and graft. Restore public trust. Amend and correct the budget to ensure it adheres to the Constitution. Philippines, fight back. Now is the time for the nation to wake up. We must not allow ourselves to be deceived by those in power. The budget is for the people, not for the pockets of a few. A call to Congress, the Senate, and the Palace. Explain yourself to the people and to the Filipino citizens. Raise your voice, fight for justice. Yun po ang binasa ko na mga importante sa Optic Politics, which is true naman. Yung iba kasi sabi dito, ay, wag na tayo makialam dyan. Sila yung nasa gobyerno nakaupo ang makialam dyan kasi may alam nila kung ano ang pasikusi-kusi. Hindi naman ibig sabihin wala tayong alam. May alam tayo kasi tax natin yung pera ng taong bayan yan. Okay lang ba sa yung pagnanakawan tayo? Di ba mga kabibig? Grabe, no? So ano ang iyong opinion, komento tungkol dito? Lumayas ka na or you'll be jailed. Wow. Grabe sa pagnanakaw. Dapat talaga managot. Sobra ang korupsyon sa panahon ni BBM. Grabe karapalan, ang kakapal na mga pagmumukha. Question lang po, bakit hindi alam ni BBM ng ganito? Okay lang ba ni BBM na nagpirma siya na may mga blanco sa 2025 budget? Kung presidente siya, bakit hinayaan niya yun? Nako. Nagtanong na ang mga netizens, the more na parang sabi naman mga netizens, tama ang si Sara, no? Incompetent si Bongbong Marcos. Hinayaan niyang mangyari itong mga kabalastugang sa 2025 budget. May warning na si PRRD. Yung iba sabi impeach BBM, siya pala ang dapat i-impeach. At yung mga pumirma sa 2025 budget, sila ang dapat ma-impeach, sila ang dapat managot sa sambayanang Pilipino. Paano yan? Ilan bang senador ang pumirma? Mga konti lang, no? Pero halos ang mga kongresista, mga representative, mga majority, minority, pumirma sila doon. Di ba? Yung ibang kongresista, bakit ang tahimik-tahimik nila? Di ba? So yun lang mga kabibig ang aking latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan. Okay pa ba kayo? Ito na yan sa Pilipinas, oh. Pinaglalaruan.
binudol, ginago. Lalo na ang budget. Diba? Ano na, Uniteam pa ba? Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.